Sa ibang balita, walang balak ang Malacanang na habulin ng mga nagpapakalat ng maling balita hinggil sa kalusugan ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Hahayaan na lang ng Duterte administration ng mga nagpapakalat ng fake news o maling impormasyon hinggil sa kalusugan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ang tugon ng Malacanang nang tanungin kung sasampahan ba ng reklamo ang mga ito. Ordinary na yan eh. We're used to that anyway, so let it be. Dagdag pa ng opisyal, ang mga kalaban ni Pangulong Duterte ang nasa likod ng maling impormasyon, subalit hindi naman ito nakakaapekto sa mayorya na sumusuporta sa kanyang administrasyon. Sinasadya nila nga yun, yung mga kritiko. Actually, galing yan sa mga kalaban ni Presidente, hindi sa ordinaryong tao. Nitong weekend, pumutok sa social media ang umano'y pagpanaw ni Pangulong Duterte kasunod ng pagliban nito sa isang event sa Palo Leyte nitong Biyernes dahil masama ang pakiramdam. Kumalat sa Facebook ang post na pumanaw na ang presidente kaya dapat tiyakin ang seguridad ni Vice President Leni Robredo. At upang pasinungalingan ang ulat na ito, nag-Facebook Live ang partner ng Pangulo na si Hanilet Avancenia araw ng Linggo upang kunin ang mismong reaksyon hinggil dito ng punong ehekutibo. For those who believe in the news that I passed away, then I request of you, please pray for the eternal repose of my soul. Thank you. Ayon naman kay Executive Secretary Salvador Medialdea, maayos na ang pakiramdam ng punong ehekutibo at handa na ulit harapin ang trabaho. Tiniyak naman ni Presidential Spokesperson Panelo na nananatiling malusog si Pangulong Duterte at nagpahinga lamang nitong weekend sa Davao dahil haharap na naman sa busy schedule ngayong linggo. Iginiit din ng Malacanang na alam ng Pangulong pangalagaan ang kanyang sarili at kusa itong nagpapahinga kung kinakailangan. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue, Malacanang. Direkta ng isa sa ilalim sa opisina ng Pangulo ang Philippine Reclamation Authority o PRA na binigyan ng kapangyarihang mag-aproba ng reclamation projects. Ang National Economic Development Authority o NEDA ang dating may kapangyarihan dito pero sa bisa ng Executive Order No. 74 ay ibinibigay na ang kapangyarihang ito sa PRA. Ayon sa Malacanang, ang hakbang na ito ay bahagi ng karapatan ni Pangulong Duterte at layo nito mapabilis ang proseso ng mga ahensya ng pamahalaan. Itinanggi naman ng palasyo na may kaugnayan nito sa pagpapabilis ng reclamation projects sa Manila Bay. Not necessarily. Si Presidente naman, basta gusto niya palaging compliant with the law. Ayaw niya ng braswan, ayaw niya ng palakasan, palaging kung ano yung batas, sundin na lang natin. Ipagbabawal na ng Department of Environment and Natural Resources o DENR ang paliligo sa Manila Bay. Ayon sa DENR, hindi pa rin maituturing na ligtas paliguan ang tubig ng Manila Bay at mapanganib pa sa kalusugan. Ito ang balita ni Grace Cassie. Simula bukas, babakura na ng Department of Environment and Natural Resources ang Manila Bay at ipagbabawal na ang paliligo dito. Ito ay matapos dagsain ng publiko ang Manila Bay para mag-swimming nang makitang malinis na ang paligid nito. Ayon kay DENR USEC Benny Antiporda, bagamat natanggal na ang mga basura sa gilid ng Manila Bay, hindi pa rin maituturing na ligtas na ang kalidad ng tubig doon. Mapanganib pa niya ito sa kalusugan ng publiko. Malinaw po yung sinasabi namin, bawal pa po mag-swimming dyan. Samantala, iimbestigahan na rin sa Kamara kung bakit wala pa rin naitatayong water treatment facilities ang Maynilad at Manila Water sa kabila ng 20 taon na nilang sinisingil ang mga consumer para sa pagpapagawa nito. Isa ito sa itinuturong dahilan kaya dumudumi ng husto ang Manila Bay. Nais ring malaman ng komite kung gaano nakalaking pera ang nakolekta ng mga ito sa mga consumer. 21 years ago have passed. Have you been collecting from consumers of your water? Your Honor, ang commitment po namin is to complete 100% in 2037. Nagbanta naman ang komite na maaaring makansela ang prangkisa ng mga water concessionaire kapag napatunayang nagpabaya sila sa paggawa ng mga water treatment facility. Grace Casin, UNTV News and Rescue, House of Representatives.
Nangangani pa rin na hindi maipasa ng Congressional Bicameral Conference Committee ang panukalang budget ng pamahalaan ngayong taon. Ayon kay Senate President Vicente Sotto III, hindi mapagkasunduan ng dalawang kapulungan ng Kongreso ang tungkol sa pork insertions at ilang pang usapin. Mula sa Senado, ito ang balita ni Nel Maribohok Live. Nel? Magandang hapon, Monica. Naghahabol na nga ang Bicameral Conference Committee upang maipasa itong 2019 proposed budget bago mag-session break ngayong linggo. Ayon kay Senate President Vicente Sotto III, nanganganib pa rin na hindi maipasa ang panukalang budget bago mag-session break. Nangangahulugan na posibleng mabigo ang Kongreso sa target nito na maipasa ang budget ngayong Pebrero. Ang mangyayari, kung hindi sila magkakasundo at saka meron naman panibagong hinihingi naman ngayon ata for 2018 ng House, talagang mangyayari dyan, mapupunta ng reenacted budget yan. Now, if it's reenacted, I believe that the Executive Department might be able to do legal means to be able to continue with the services of government ng kahit reenacted siya. Ayon sa Senate President, posibleng sa Hulyo na nila maipasa ang budget sa ilalim ng bagong liderato ng Kamara. Nasa mainit na deliberasyon ngayon ang BICAM dahil sa aligasyon ng pork barrel insertions ng mga kongresista. Ayon kay Senator Panfilo Lacson, naglaan ng House leaders ng 160 million pesos sa kada kongresista para sa pet projects ng mga ito. Sa kabila nito, may aligasyon rin ng House leadership na may ginawa ring amyenda sa budget ng Senado na mas malaki sa Kamara. Ayon naman kay Senate Committee on Finance Chairperson Loren Legarda, ilang usapin na mga napagkasunduan na nila at magsasagawa pa sila ng BICAM sa Miyerkules. Posibleng sa Biyernes ay maisapinal na nila itong 2019 proposed budget. Samantala, hindi naman naniniwala ang isang mambabatas na magkakaroon ng no election scenario sa May 2019 kapag reenacted budget ang gagamitin ng bansa ngayong taon. To the scenario that there will be no election, that's out of the question. There will be an election. Tiwala rin ng Malacanang na maihahabol pa rin ang pagpapasa ng budget bago ang session break. Tingin ko, wala pa naman. 3 days pa naman, hindi pa naman nag-adjourn. Tingnan natin, let's just wait. Ayon naman kay Executive Secretary Salvador Medaldea, alam ng Pangulo ang nangyayari ngayon sa pagpapasa ng budget. Dismayado rin anya ang Pangulo dahil mangangahulugan ito ng pagkabinbin ng mga infrastructure projects ng pamahalaan. Una na rin pinangambahan ng Malacanang itong reenacted budget dahil bukod nga sa pagkaantala ng infrastructure projects, may mga expenses pa sa ilalim ng mga programa ng administrasyon na posibleng mabinbin pa. At sa kabilangan ng sinasabing wala namang mangyayaring no election scenario sa May 2019 elections, meron din pinangangambahan itong impact ng COMELEC dahil nga dun sa mga gagastusin o dun sa preparation ng COMELEC ay maaaring maapektuhan kapag reenacted budget na ang mai-implement ngayong taon. Yan muna ang ating update. Monica. Maraming salamat sa iyo, Nel Maribohok, live na nag-uulat mula sa Senado. Isusulong ni Senatorial Candidate Attorney Larry Gadon ang issue sa kuryente at edukasyon kapag nanalo itong senador sa nalalapit na halalan. Ito ang balita ni Ray Pelayo. Pagtutuunan ng pansin ni Attorney Lorenzo Larry Gadon ang pagpapababa ng presyo ng kuryente sa bansa kung mananalo ito sa 2019 midterm elections. Sinabi nito sa programang Get It Straight with Daniel Razon na dapat ay maibalik sa gobyerno ang pamamahala sa industriya ng kuryente upang hindi masamantala ng mga nasa pribadong sektor. Dapat magtayo muli ang Estado, ang ating bansa, ng mga facilities o ng mga sources of energy na direktang pamamahalaan ng gobyerno. Hindi rin anya sapat ang libreng matrikula na ibinibigay ngayon ng gobyerno, kundi dapat ay ilibre na rin maging ang mga aklat ng estudyante. Pero hindi rin anya dapat ipaubaya ito sa pribadong sektor, kundi sariling imprinta ng gobyerno. Magkano lang naman siguro yung mga books na ipiprint mo dyan, baka hindi pa umabot ng mga 2 billion yan. Para imprinta mo yung libreng libro para sa mga estudyante.
Pabor si Gadon sa pagpapatupad ng martial law sa Mindanao at sa pagbabalik ng parusang bitay. Pabor din ito na lumipat sa federalismo ang forma ng gobyerno ng bansa, subalit hindi sa bersyon na isinusulong ng grupo ni na dating Chief Justice Renato Puno. Kumpiyansa si Atty. Gadon na mananalo ito sa nalalapit na halalan. Hindi rin ito naniniwala sa mga survey dahil propaganda at pagkukondisyon lamang anya ito sa publiko. With what you're saying, nakikita mo na this will be translated into votes. Yes. Kaya kung sakali na matatalo ka, parang ang nosyon mo kaagad, dinaya ka. Kasi ang iba kasi yung lumapit sa'yo at nagsasabing kusa na iboboto ka namin. Kaysa yung ikaw lalapit pupunta sa tao, magpapagawa ka ng rally at sabihin mo na iboto nyo ako. Hindi, ito baliktad eh. Sila yung lumalapit para sabihin nila sa akin na iboboto nila ako. Humingay ang pangalan ni Gadon noong isulong nito ang pagpapatalsik sa pwesto kay dating Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Ray Pilayo, UNTV, News and Rescue, Quezon City. Mahigpit na imomonitor ng Commission on Elections o COMELEC ang gastos ng mga kandidato sa pangangampanya sa social media. Batay sa bagong COMELEC campaign rules, kailangang irehistro ng mga kandidato ang lahat ng websites at social media pages na ginagamit sa kanilang pangangampanya. Ito ang balita ni Aiko Miguel. Babantayan na rin ng Commission on Elections ang campaign expenses o gastos ng mga kandidato sa pangangampanya gamit ang social media. Sa ilalim ng COMELEC Resolution No. 10488, inaatasan ng mga kandidato at political parties na irehistro ang pangalan ng kanilang website at web address ng kanilang official blogs at social media pages. Sakop din ng kautusan ng iba pang mga blogs at websites na ang pangunahing layunin ay ikampanya ang isang kandidato. Ang ipaparegister nila yung mga websites na inaako nila as theirs. Pag hindi naman sa kanila, it will be treated a little differently, no? Pag claim mo yung website as yours, then one of the consequences of that is makikita natin ng mas madali yung ad spend from that account. Ad spend kasi ang pinag-uusapan dito eh. It's how much you paid the platform to basically push your message to other people. So it will be part of the cost. Isinama na ng COMELEC ang ganitong campaign rules dahil nagagamit na talaga ng mga kandidato ang social media sa pangangampanya para makakuha ng boto sa publiko. Samantala, paulit-ulit na nagpapaalala ang poll body na dapat tanggalin ng mga kandidato ang kanilang mga tarpaulins at posters bago magsimula ang campaign period para sa mga senador at party list representatives sa February 12. March 29 naman ang simula ng campaign period para sa local level mula sa mga kongresista hanggang sa mga konsehal. Batay sa campaign rules, dapat hindi lalagpas sa 2 feet by 3 feet ang sukat ng mga campaign posters at tarpaulins na pinapayagan lamang sa common poster areas. Para sa mga national candidates o mga senador at party list groups, limitado lamang ang kanilang campaign advertisement sa 120 minutes sa TV at 180 minutes sa radio. Sa mga local candidates naman ay 60 minutes sa TV at 90 minutes sa radio. Bawat kandidato na may kinabibilangang partido ay pinapayagan lamang gumastos sa kampanya ng 3 piso bawat botante. 5 pesos bawat botante naman ang limit sa mga kandidato na walang partido. Ang mga political parties at party list groups naman ay may 5 peso campaign limit sa bawat botante. Magsisimula na rin yung pagmimetro natin sa inyong mga commercial na lumalabas sa TV. Per station po yan. Ano? Pag lumampas tayo dyan, election offense po yan. Hindi naman automatic na sila ay ma-disqualify kaagad. May pagdadaan ng proseso yan. But certainly, marirecord natin at masisimulan kaagad yung proseso ng pagpo-prosecute ng ating electoral offense. No? Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Manila. Magsisimula na sa susunod na linggo ang campaign period para sa mga tumatakbong senador at party list group sa May 2019 midterm elections. Alamin natin mula sa isang eksperto ang iba't ibang estilo ng pangangampanya na posibleng makatulong sa pagkakapanalo ng isang kandidato. Ito ang balita ni Joan Nano.
araw na lamang ang nalalabi at magsisimula na muling mangampanya ang mga kumakandidato para sa May 2019 midterm elections. Pero ano-ano nga bang estilo ng pangangampanya ang patok ngayon sa mga botante? Ilan sa mga nakagawian ng estilo ang pagdaraos ng mga meeting de avance, ang pagpapaskil ng mga poster at tarpaulin, gayon din ang pagpapatugtog ng mga campaign jingle. Pero ayon sa political strategist na si Malu Tequia, sa panahon ngayon, ang social media na ang karaniwang ginagamit ng mga kandidato para sa mas malawak na pangangampanya. Gumagawa ang mga kandidato ng mga eksena na maaaring mag-trend at pag-usapan sa social media upang mas tumatak sa mga botante ang kanilang pangalan. Dahil nakakagawian na what trends is news, so lahat nasa social media. At pag pumutok ka ngayon doon, whether positive or negative, nagiging news, naglaland sa news. Naglaland sa news cycle. So pag nagland ka sa news cycle, nagkakaroon ka ng free media. Ngunit sa kabila nito, hindi pa rin anya masasabi sa ngayon kung malaki nga ba ang tsansang manalo ng mga nangangampanya sa digital world. Ang magiging problema mo lang sa social media, meron tayong 62 million registered voters for 2019. 50 million na Pilipino ang nasa Facebook. Hindi mo alam doon kung sinong botante. So, in terms of data, kailangan yung isang kandidato, ibangga mo yung data sa Facebook. Kunyari, follower mo, kung may follower kang 5,000, sila ba'y botante? Isa rin sa makabagong pamamaraan ng pagsasagawa ng mga survey. Sa pamamagitan nito, mas nagkakaroon aniya ng ideya ang mga botante kung sino-sino sa mga kumakandidato ang may matunog na pangalan. Ngunit para kay Tequia, importante pa rin na tutukan ng mga kandidato ang personal na pangangampanya gaya ng pag-iikot sa iba't ibang mga lugar sa bansa upang ipakilala ang kanilang mga plataporma. Kung bumaba ka sa komunidad, again, ang knowledge nun is, ang Pilipinong botante, very personal still. Ang gusto niya, hinihingi nyo ang tulong, ang gusto niya, nahahawakan, nahahalka, nakukurot, very personal. So, binigyang diin rin nito na hindi dapat maging kampante ang mga kandidato na pasok sa survey. Pero ngayon, dahil survey-driven, parang karamihan ng kandidato gusto munang magbuhos sa survey, pagkatapos, at saka na muna yung kampanya. Pag yung kampanya, pag ako nasa rank 5 or 6, okay na ako. Ang hindi nila nakikita at hindi strategic yun. Kasi yung 5 and 6, pagdating sa 90-day campaign, pwedeng pumalagwa. Siguro yung top 1 hanggang 3, medyo sturdy na yun. Kasi mahirap mong ugain yun. Para kay Tequia, maganda ang estratehiyang ipinapakita ngayon ng oposisyon kung saan matunog ang pangalang Ocho Derecho. Hindi gaya ng kampo ng administrasyon na hanggang ngayon ay wala pa ring malinaw na line-up ng kanilang senatorial candidates. Napakaganda yung ginawa ng liberal kasi bakit 8? Kasi studies show na ang average Filipino voters will only cast their vote for 8. Kung 8, nakapackage na kaagad. Naniniwala si Tequia na malaki ang tsansang manalo sa midterm elections ng mga kandidatong i-endorso ni Pangulong Duterte, gayon din ang mga incumbents sa posisyon. Subalit maaari pa rin naman aniyang mabago ang desisyon ng publiko depende sa magiging resulta ng pangangampanya ng mga ito. Joan Nano, UNTV News and Rescue, Quezon City. Kinuwestiyon ng isang eksperto kung bakit nagkakaroon pa rin ng malalaking banta sa seguridad sa bansa sa kabila ng umano'y militarisasyon sa pamahalaan. Samantala na alarma naman ng Ibon Foundation sa bilang ng mga retiradong militar at pulisya na namumuno sa ilang ahensya ng pamahalaan. Ito ang balita ni Aileen Cerudo. Sa datos ng Ibon Foundation, 69 na mga dating opisyal ng militar at pulisya ang may pwesto ngayon sa pamahalaan. 50 ang nanggaling sa Armed Forces of the Philippines at 19 naman ang mula sa Philippine National Police. Halos kalahati rin sa mga ito ay matataas ang hawak na posisyon sa pamahalaan. Kinuwestiyon ito ng isang political strategist na si Malu Tequia dahil sa kabila ng malaking bilang ng mga dating sundalo at pulis sa mga ahensya ng pamahalaan ay malala pa rin ang banta ng seguridad sa bansa. Kagaya na lang anya ng nangyaring pagsabog sa Holo Sulu at sa Zamboanga City.
Hindi ko kine-question yung capability nila. Ang kine-question ko lang, kung ang Pangulo ay surrounded by 63 retired military or police officers, siguro naman yung level of national security heightened alert at yung level of policing ay mas maangat. Naaalarma rin ng Ibon Foundation dahil hindi umuno dapat inuupuan ng mga retiradong opisyal ng militar at pulisya ang ilang posisyon sa pamahalaan. For example, doon sa kanilang na-occupy na 46 agencies, 6 lang doon sa agencies na yun are actually related to military. It's just like hiring someone na yung skills and experience niya ay hindi fit doon sa kanyang in-applyan na position. Dati namang sinabi ni Pangulong Rodrigo Duterte na mas gusto niyang magtalaga ng mga dating sundalo at pulis dahil hindi niya kinukestyon ng mga ito ang kanyang desisyon. Bawa ka muna gusto na ko sa sundalo. Nga naman, wala ko'y away sa bureaucracy. Pero ang bureaucracy, it will take you forever. Makigdebate pa nimo. Pero ayon kay Tikia, since naniniwala si Pangulo sa mabilis ang aksyon, kaagad nasusolusyonan, hindi nagbibigay ng problema, walang tanong-tanong, basta sinabi ko, gagawin. Ba't hindi magawa sa national security? Bakit imaginein mo, under martial law, pagkatapos may bomba? Aileen Cerudo, UNTV, News and Rescue. Hiniling ng mga kongresista sa Commission on Elections at Philippine National Police na agad aprubahan ang kanilang security detail request tuwing election period. Ito'y matapos na tanggalin ng PNP ang security detail ng mga kandidato sa darating na 2019 midterm election batay sa nakasaad sa Republic Act 7166. Ayon sa mga mambabatas, lahat ng politiko na tumatakbo sa isang posisyon ay may panganib sa kanilang buhay, gaya na lang na nangyaring pamamaril kina Ako Bicol Party List Representative Rodel Batokhabe at dating La Union Representative Eufranio Erigel. How fast would our applications be processed? We will study the matter together with the PSPG and the Philippine National Police so that the Committee on the Ban on Firearms and Security Personnel will able to recommend other possible solutions with regard to the said issues raised today to the Commission and Bank, Your Honor. Pinagkaguluhan ng mga OFW sa Hong Kong ang isang impersonator ni Pangulong Rodrigo Duterte. Kasabay pa nitong namasyal ang impersonator naman ni North Korean leader Kim Jong-un na siyang nagsisilbi naman niyang mentor. Ito ang balita ni Victor Cosare. Matapang. Pag sinira mo ang bayan ko, talagang magwawala ako. Diretsahan kong magsalita. I will ask them to resign or else I will file charges against them. Pero, palabiro rin. Plastic? Plastic marijuana. What is that? Ayun, ginagawang plastic na parang plugs. Ganito nakilala ng publiko si Pangulong Rodrigo Duterte. At dahil sa kasikatan ng Pangulo, hindi lang sa Pilipinas kundi maging sa ibang bansa, hindi maiwasan na may mga gumagaya sa kanya. Even may term, huwag nyo talagang gawin yan. Isa sa mga impersonator ng Pangulo, si Crescencio Extreme. I'm Crescencio Extreme, Duterte impersonator. Respect my country. Pinagkaguluhan si Crescencio nang mamasyal ito sa Hong Kong nang nakasuot ng barong na kagaya ng sinusuot ng Pangulo. At kasama pa niya sa pamamasyal ang impersonator naman ni North Korean leader Kim Jong-un na si Howard X. Maraming OFW ang nakipag-selfie sa ka-look-alike ng Pangulo. Isang civil servant sa Pilipinas si Crescencio at isang tagahanga rin ng Pangulo. He promised, he won in the election because of the promises that he will eliminate drugs, corruption. So that is why, and then he did it. That is why the Filipino people loves him and considered him as a hero.
Si Crescencio ang bagong talent ni Howard X at kasalukuyang sinasanay ang panggagaya sa hagis ng pananalita ng Pangulo. Death to drug lords. No drugs. Death to drug lords. Things that you have to learn to become an impersonator is that you must learn a lot about the history and the current political climate. Everything, all the facts in relation to that country and the person that you impersonate. And you need to be updated all the time. Ayon kay Howard, ang mga successful impersonator ng mga political figure ay kumikita ng hanggang 15,000 dolyar o mahigit 700,000 pesos sa isang pagtatanghal lamang. Victor Cosare, UNTV News and Rescue. Napapanahon na ayon sa isang consumer group na magpatupad ng suggested retail price o SRP sa poultry products gaya ng manok at maging karneng baboy. Samantala, bahagya namang tumaas ang presyo ng mga gulay sa ilang pamilihan sa Metro Manila. Ito ang balita ni Monokson. Huwag nang hintayin na tumaas pang muli ang presyo ng manok at baboy bago desisyon ng ipatupad ang suggested retail price. Ito ang panawagan ng isang consumer group sa Department of Agriculture. Ayon kay Vic Dimagiba ng Laban Consumer Incorporated, mas makakabuti na ipatupad na ngayon upang magkaroon ng batayan sa presyo. Sa kasalukuyan ay naglalaro sa 120 hanggang 130 pesos kada kilo ang presyo ng manok sa merkado, habang nasa 180 hanggang 220 naman ang presyo ng kada kilo ng baboy. Ang farm gate price naman ng manok ay nasa 65 to 70 pesos, habang ang baboy ay nasa 97 hanggang 126 pesos. Pinapatungan ito ng 50 pesos hanggang 60 pesos ng mga retailer, kung kaya't tamang-tama lang sa presyo ngayon sa merkado. Ang paggalaw po ng presyo sa panahon nito, hindi na natin mawawala yung impact na excise taxes, no? Kaya yon talagang may impact yon sa presyo. Ay po matagal na nagmungkahi na ipataw na po SRP kasi maganda ang presyo at this is the best time to impose SRP dahil hindi po sila mahihirapan sa pagpapatupad nito. Sa ngayon ay nakabinbin pa rin ang panukalang SRP sa manok at baboy. Samantala, bahagyang tumaas ang presyo ng gulay ngayon sa ilang pamilihan sa Metro Manila. Isang dahilan ayon sa mga retailer ay ang pagkakaroon ng ANDAP o frost sa Benguet. Pero ang presyo ay depende pa rin sa lugar kung saan ka mamimili. Narito ang pagkakaiba ng mga presyo sa Kamuning Market, Commonwealth Market, Mega Q-Mart at isang kilalang supermarket. Ang kamatis, 60 sa Kamuning, 40 sa Commonwealth, 35 sa Mega Q-Mart at 90 sa supermarket. Ang broccoli, 150, 85, 130 at 92. Ang sayote, 70 pesos, 50, 60 at 70. Ang labanos, 70 pesos, 40, 50 pesos at 80 pesos. Ang repolyo, 50 pesos, 40, 45 at 95. Ang pechay bagyo, 60 pesos, 30, 40 at 75. Ang talong, 70 pesos, 50, 40 at 130. Ang carrots naman, 60 pesos, 40 pesos, 50 pesos at 85 sa supermarket. Para sa ilang consumer, mataas pa rin ang presyo ng gulay. Mamatay na mga tao sa gutom. Wala, hindi nagbabago. Kaya dati yung budget ko sa gulay, 50 pesos. Ngayon, 100 na. Sa buong araw. Ang manok naman ay 130 pesos sa Kamuning Market, parehong 120 sa Commonwealth Market at sa Mega Q-Mart, at 125 sa supermarket. Habang ang baboy ay 200, 190 pareho sa Commonwealth at Mega Q-Mart at 220 sa supermarket. Ang galunggong ay 180 pesos, 160, 140 at 220. Ang bangus, 170, 190, 160 at 240. At ang tilapia naman ay 110 pesos, 100 pareho sa Mega Q-Mart at sa Commonwealth Market at 158 sa supermarket. Ayon sa mga consumer group, pumili na lamang ng lugar kung saan ka malapit dahil hindi naman masyado nagkakalayo ang mga presyo. Mon Hokson, UNTV News and Rescue, Quezon City. Ikinagulat ng mga taga Cuenca, Batangas ang biglaang paglutang ng mga isdang tawili sa baybayin ng Taal Lake nitong Sabado. Ito ang balita ni Sherwin Culubo.
Banye-banyerang isdang tawilis ang napadpad at lumutang sa tabi ng lawa ng Taal nitong Sabado. Bunso dito, kanya-kanyang huli ng isda ang mga residente ng Cuenca, Batangas. Maging ang mga bata ay dali-dali ring namulot ng mga tawilis na bihira lamang umanong mangyari sa lawa ng Taal. Sa taya ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, mahigit 2 tonelada o katumbas ng 2,000 kilo ng tawilis ang naglutangan sa bahaging ito ng lawa. Ayon sa BIFAR, isang penomeno na tinatawag na duong ang sanhi ng biglaang paglutang ng mga tawilis. Nagkaroon ng duong yung phenomenon siya na nagkakaroon ng bloom, ng algal bloom. So yun po, apektuhan yung tawilis, kaya nanabi yung mga tawilis. Hindi naman anya masama na kainin ang mga patay na tawilis kung ito ay bago pa lamang. Pwede naman po yun. Ang kuha naman po yun, ang cause naman nun yung algal bloom. Hindi naman po kuha sa tao yun eh. Basta yung bagong huli lang po, bagong patay lang. Kasi siyempre, kung matagal na siya, hindi na siya big kainin dahil matagal na siyang patay. Abril hanggang Mayo, dumadagsa ang maraming tawilis sa lawa, ngunit hindi muna ito maaaring hulihin na ikinadidismaya naman ng ilang tindera. Sa susunod na buwan naman ay epektibo na ang closed fishing season sa tawilis upang muling dumami ito. Bukalo talaga sa talisay, kaya ang sabi ng iba nawawala, hindi nawawala. Kundi malamig lang ang tubig, talaga ho nagtatago. Yan ho ay sa ilalim ng ingitlog. Pag tag-init ho, nalutang na yan, maraming nalutang. Pumunta kayo dito na May, April, talagang pinamimigay ng isda dito. Sherwin Kulubong, UNTV News and Rescue, Batangas. Walang namomonitor na banta sa seguridad sa pagdiriwang ng Chinese New Year bukas ang Manila Police. Ito ang balita ni Mai Bermudez. Mahigit kumulang 1 milyong individual mula sa Filipino-Chinese community ang makikilahok sa selebrasyon ng Chinese New Year bukas. Sa Binondo, Maynila, idaraos ang parada para sa taunang pagdiriwang. Magkakaroon din ng fireworks display sa isang mall sa May Divisoria. Ayon sa Manila Police District Station 11 na magbabantay sa seguridad sa pagdiriwang, wala silang namomonitor na banta, ngunit hindi pa rin umano dapat magsawalang bahala. Ang reference natin yung mga nangyari sa Polo Sulu at sa Zamboanga na mayroong mga IED bombings doon. So hindi natin dinidiscount yung mga pangyayaring yun. So dahil medyo malaki din yung celebration dito, so nag-deploy tayo ng maximum deployment. Ang higit 400 pulis sa lugar dadagdagan pa upang paigtingin ang mga inspeksyon sa paligid ng Chinatown. Bawat entrance po, bawat entrance gates, bawat pasukan ng mga malls, ng business establishments, may pulis po silang kasama doon. So, expect natin na yung inspection ng mga bags natin, backpacks, the usual, yung mga colored canisters na hindi natin nakikita yung loob, talagang i-inspectin. Nauna nang idineklara na special non-working holiday bukas at walang pasok sa mga pribado at pampublikong paaralan sa buong bansa, sang-ayon sa Proclamation 555 na inisyu ng Pangulo. Paalala ng mga otoridad, patuloy na maging mapagmatyag at unahin ang sariling kaligtasan sa panahon ng selebrasyon. At tingnan din po natin yung kapaligiran natin, tumulong po tayo sa law enforcement. Kung may nakikita po tayong sa tingin natin kahina-hinala yung tao, ipagbigay alam po agad sa kapulisan natin. Mai Bermudez, UNTV News and Rescue, Manila. Wagi sa unang weekly elimination ngayong buwan ng Pebrero para sa ASOP Year 8 ang awiting Sa Tuwing Umaga na likha ng isang estudyante. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Mapayapang puso, pagpikit ng mga mata, kapahingahay nadama sa bisig mo, Ama. Isang college student at avid viewer ng ASOP ang composer ng nanalong entry sa unang weekly elimination ng ASOP Year 8 para ngayong buwan ng Pebrero. Ayon kay Adriel Banson, naging inspirasyon niya sa pag-compose ng awiting Sa Tuwing Umaga ang mga pinagdaraanan niyang suliranin sa buhay at mga salita ng Diyos na nakakapagpalakas ng kanyang kalooban. Na-inspire po ako dun sa mga nagagawa po ng mga salita ng Diyos sa akin. Then, ginawa ko po siyang awit na yung
hope ko po na makapagbigay ng papuri, pasalamat po sa Diyos. Pag nagkakaproblema po ako sa akad, sa pamilya, yun po yung paraan ko ng pakikipag-usap po sa Diyos, yung pag-awit po sa Kanya. Kaya nabuo po yung kanta. At dahil first time sa ASOP, nagbigay ng rekomendasyon at maging ng komendasyon ang mga hurado para sa awit na likha ni Adriel. And I don't know if you'll agree with me. I find that everything is predictable. The way the melody was going, na-anticipate ko yung pupuntahan nung melody because it's quite simple. In fact, dapat pagdating yung ang awa mo'y bago, tapos ka na eh. Double ending ka pa, na overextend. Tapos, ang sarapan ng pagkakanta, very classic kasi yung voice ni Charlene. Samantala, naging inspirado rin ang interpreter ng entry na si Charlene Hernandez dahil sa pagkapanalo ng awit. Siguro, I'll take time para mas mapag-aralan yung song. And kung meron pang pwedeng ibang gawin. Para mas ma-explain dun sa mga listeners yung song. Para mas ma-elaborate, mas ma-feel nila yung song. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue, Philippines. Nakuha ng AFP Cavaliers at PNP Responders ang kanilang unang panalo sa semifinals ng UNTV Cup Season 7. Ito ang balita ni Bernard Dadis. Mainit na sagupaan ang nasaksihan sa pagsisimula ng Best of 3 series sa semifinals ng UNTV Cup Season 7 sa Pasig City Sports Center kahapon. Sa first game, agad bumanat ang run and gun game ang NHA Builders sa first quarter upang ilista ang 20 points kontra sa 14 points ng AFP Cavaliers. Pinangunahan naman ni Boyd Bautista ang Cavaliers sa second quarter na gumawa ng 9 na puntos upang makadikit sa 1 puntos na abante ng NHA, 35-36. Dalawang 3-point shot ulit ang pinakawala ni Bautista na naging bala ng AFP sa kanilang counter-attack upang agawin ang abante, 59-56. Dikdikan ng bakbakan pagdating sa last quarter. 4 na beses nagkaroon ng deadlock. Naging susi sa tagumpay ng Cavaliers ang magkasunod na steal ni Jerry Lumungsod sa last 21.19 seconds at last 2.55 seconds kung saan naipasok niya ang 2 puntos sa free throw area upang kumawala sa deadlock ang AFP at ilista ang kanilang unang panalo sa semis 78-76. Dahil dito, best player of the game si Jerry Lumungsod kasama si Ese Rosopa na may 12 points at 7 rebounds. At si Boyd Bautista na may 20 points kung saan 5-3 ang kanyang naipasok. I salute my players. I also give credit to NHA. It's a hard-fought game. Yung NHA, medyo maganda rin yung ginawa nila adjustment. Pero unfortunately, buti, bandang uli, nakapag-adjust kami na maayos. At sa second game, pinatumba ng Season 5 champion PNP Responders ang defending champion Senate Defenders sa Game 1 sa score na 79-74. Bagamat kontrolado ng PNP ang first quarter 22-15 at second quarter 41-33, bumwelta ang Defenders sa third quarter at umabante ng 8 puntos 59-51. Lumobo pa sa 12 puntos ang abante ng Senate sa unang 2 minuto ng last quarter. Malaking bagay ang magkasunod na 3-point shot ni Jerry Boy Saracho upang makadikit sa 65-63, halos 6 na minuto pa ang nanalabi. Naagaw ng PNP ang abante last 34 seconds ng ball game nang maipasok ni Anton Tolentino ang kanyang 2 free throw. Best player of the game si Olan Umiping na may 27 points at si Jerry Boy Saracho na may 8 points. Foul trouble, so medyo nag-collapse ng ibang teammates ko. Pero still, composure, sabi ko, game plan, nangyayari nung pinractice natin. So, luckily and thankful kami, hindi bumigay ng mga teammates ko at yung will to win.
We were up by 12, tapos suddenly we're down. Diba? So dapat, pagka ganun, killer instinct, ibaon pa namin dapat. Mahigit 700 residente sa syudad ng San Jose del Monte, Bulacan ang napaglingkuran ng UNTV at Members Church of God International sa medical mission at dental mission noong Biyernes. Ito ang balita ni Nestor Torres. Pagtitinda ng bawang at paminta ang hanap buhay ng mag-asawang Henry at Marisa Azucena. Ang 3 taong gulang niyang anak na si Yesa May, paralisado na ang buong katawan at hindi na makalakad mula nang ito'y ipanganak. 300 pesos kada araw ang kita ng mag-asawa. Sapat lang anya para sa pang-araw-araw nilang pangangailangan. At kahit may nararamdaman silang sakit, tinitiis na lang nila ito. Subalit ang mas masakit sa kanila ay sa tuwing makikita ang sitwasyon ng kanilang anak na hindi nila maipagamot sa doktor. Kaya nang mabalitaan nila na may pre-medical at dental mission ang UNTV at Members Church of God International sa Goldenville Elementary School sa Barangay Minuyan proper sa San Jose del Monte, Bulacan. Gamit ang stroller, isinakay nila ang kanilang anak at naglakad ng halos 1 oras para makapagpa-check up. Sa totoo lang, mahirap po talaga kasi hindi po siya nakakalakad. Tapos, lagi po siyang umiiyak kasi siguro may nararamdaman siya sa loob. Pero hindi ko alam kung anong gagawin ko pag minsan umiiyak siya. Minsan iiyak na lang din ako kasi hindi ko alam eh. Gusto man siya pa-check up pero wala po kasi kami sapat na pera na ipagamot siya. Kasi alam ko po, medyo po mahal po talaga yung pagpaano sa kanya, pagpasuri sa kanya sa buong niyang katawan. Ang wish ko na lang po sa kanya, makapaglakad po siya eh. Siguro po, kung makapaglakad po ang anak ko, sa lahat ng ina ako ang pinakamasaya sa buong mundo. Ito, ko, may sakit. Siya naman nagre-repack ng bawang paminta. Yung tinitinda ko. Kahit may nararamdaman naman, test lang. Ako lang naman ang kikita eh. Nagpapasalamat kasi kahit papaano natingan yung anak ko, pati kami. Laking tuwa naman ng mag-asawa na bukod sa libreng consultation sa doktor at gamot, ay inihatid na din sila ng UNTV sa kanilang bahay upang hindi na sila maglakad pa. Labis naman ang kaligayahan ni Aling Vanessa Renulayan nang mabunot na ang kanyang isang sirang ngipin at maipagamot ang kanyang 2 anak na may sakit na ubo, sipon at lagnat. Talagang tuwan-tuwa ako, talagang sumugod ako. Dahil gusto ko talaga maka-dental talaga, mapabunot talaga ang ngipin ko dahil matagal ko na rin talagang problema to. Gusto ko na talagang tanggalin, kaya inahabol ko talaga ang dental. Nagpapasalamat ako kay Kuya Daniel at kay Brother Eli na nagkaroon sila ng medical mission dito sa aming lugar. Marami po silang natutulungan mahihirap, lalong-lalo na yung mga bata na talagang pabalik-balik ang sakit. Bukod sa libreng medical check-up at gamot at libreng bunot ng ngipin, mayroon ding libreng salamin sa mata, legal consultation at gupit sa kalalakihan. Sinamantala rin ng iba ang libreng masahe at laboratory check-up gaya ng ECG, blood sugar at ultrasound. Umabot sa 786 ang napaglingkuran sa nasabing medical mission. Karamihan sa mga natulungan ay mga informal settlers na mula sa Caloocan, Pasay at Quezon City na inirelocate ng pamahalaan sa San Jose del Monte, Bulacan. May ultrasound dito, may ECG, laboratory, lahat po. Ang ganda-ganda na UNTV talaga. Iba po sa lahat dahil kompleto pong services. Nagpapasalamat ako sa Panginoon na sila ginamit po ng Diyos, na sila ginamit na instrumento na may bahagi ang kanilang pong tulong dahil po nakita po namin ang nagkakaisa, tulong-tulong, talaga pong naiiba, ibang-iba talaga. Nestor Torres para sa Serbisyong Kasangbahay. Maayong gabi. Narito na ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Isang barangay summit on peace and order ang isinagawa ng Department of Interior Local Government Units para sa mahigit sa 3,000 punong barangay sa Eastern Visayas. Ito ang balita ni Janeline Gakit Valles.
Padayon naging papakusog ad Administrasyon Duterte ang kada buwatan ng gobyerno kutob hapi nakaguti ngayon it hini. Usa nga paagi ni ang pagbuwatin barangay summit para maipaintindi ha mga newly elected officials ang kampanya ng administrasyon kontra illegal nga droga, criminality, corruption ngan violent extremism hanasod. Sumala kan DILG Director Artemio Caniha, malilikayan ang anuman nga mga kasamok kung magbupurublig ngan magkakaurusa ang mga mulupyo hapag mantinan peace and order ha barangay. Isumat dayon iton kaduda-duda nga adang sinulod aton presidente karuyang gud niya magtaagan solusyon ini nga aton problema han peace and order. Diri kunta kun ano't baga nahihinabo dito amin Mindanao nga diri na kunta mag-spread dinhi. Kita mismo nga mga mulupyo makakabulig kita ito. Samtang, ginklaro liwat ni SILG Secretary Eduardo Anyo nga diri pamumulutika ang gimbubuhat ang administrasyon kung nagbubuhat manirahin barangay summit. Hindi pa naman campaign period pero may mga nakikiusap na tinitingnan namin kung wala namang iba-violate. Basta hindi yan in the public, hindi yan open, okay lang yan. Huwag lang tahasa magkakampanya sa ibabaw kasi wala pang campaign period eh. So, hindi natin papayagan yan. Sumalahaiya, una-una inwarahiragin iendorse sa mga kandidato nga diri nila tutugutan nga magamit inihan mga politiko ha irapan kalugaringon nga kapakanan. Hindi ko naman sila i-endorse na iboto nyo. Minention lang naman natin dahil mga kaibigan natin. Kapag meron ka ng open statement na eto, huwag nyo kalimutan, iboto nyo, ay bawal yan. Ang barangay summit in gimbubuhat ha magkadrodilain nga rehiyon hanasod para makakuwahin suwesyon ngan sugad man problemahan mga opisyal na barangay. Jeneline Gakit Valles, UNTV Notisya ngan Bulig, Tacloban City. Inirereklamo ngayon ng isang barangay sa Pandi, Bulacan ang isang pagawaan ng feed sa bahay ng Bustos at isang babuyan sa Pandi dahil sa mabahong amoy na nagiging dahilan umano ng pagkakasakit ng mga residente sa barangay. Ito ang balita ni Nestor Torres. Baga natin sa gipid laban sa mabahong hangin. Ito ang nakapaskil na karatula sa harap ng bahay ng mga residente sa barangay Bagong Baryo, Pandi, Bulacan. Inirereklamo nila ang pagawaan ng feeds ng Malawak Bustos Agri-Products Corporation, pati na ang mga babuyan at manukan. Ayon sa mga residente, nagkakasakit na ang kanilang mga anak dahil bukod sa mabahong amoy, nangingitim na rin ang tubig sa ilog dahil sa mga itinatapong basura at kemikal mula sa mga pabrika. Kundi may ubo, may hika, nilalagnat, gawa nga po sa amoy na pang-araw-araw na nalalanghap. Ang hinaing lang ho namin ay masolusyonan yung problema namin sa mabahong amoy ng hangin. Hindi tayo komportable na sa ganung amoy. Pangalawa po, maaaring nagiging cause ng sakit ng mga bata. Ay naman sa kapitan ng Bagong Baryo, ilang beses na rin silang nagpaalala sa pamunuan ng mga pabrikang ito na ayusin ang kanilang sistema. Subalit ang ilang linggo lamang pagkatapos na maglinis ay bumabalik na naman ang mabahong amoy na nagmumula sa mga manukan at babuyan. Ganun niya ang ginagawa namin. Lahat ng mga kumpanya rito, pinagsasabihan natin na ayusin nila yung pamamalakad nila at saka yung kalinisan dito sa barangay na to. Inaasahan na natin talaga yung mga sapa natin dito, creek, talagang itong mabaho. Nakatakda namang inspeksyonin ng Department of Environment and Natural Resources ang nasabing mga pabrika at sakaling mapatunayan na walang maayos na water treatment facility at walang permit ang mga ito ay maglalabas sila ng notice of violation sa mga pabrika sa lugar. Yung amoy ang ina-address nilang complaints. So makikita natin ito pagka actual inspection. Maaari po natin siyang ipapasara kung talagang hindi siya sumunod sa batas na kailangan i-comply yung kanyang requirements or certificate or permits. Muli namang nangako ang ilang pabrika na ayusin ang problema. Nestor Torres, UNTV News and Rescue, Bulacan. At yan ang ating mga balitang Prom D. Ako si Debra Veral. Mayong gabi.